Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, nilampaso. Nako, ayan na, di nakaporma na corner si Tulpo. Ayan mga karibin natin, nahuli ni Marcoleta. Patungkol po riyan mga kababayan ang ating bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po sana ang lahat, bago po natin umpisahan to, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, bago ka pumuna ng uling ng iba, uling sa mukha mo'y pahirin mo muna. Matapos tila minaliit ang kakayahan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta nang di umano'y talo ng broadcaster na si Ben Tulfo. Senator Rodante Marcoleta hindi na nakapagpigil pa at tila sumabog na. Tahasang sinampal ng katotohanan at kahiyan, hindi man diretsang pinangalanan, ngunit datapwat na sa pool ang talo ng broadcaster na si Ben Tulfo, pati kapatid nito, damay. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang tila pang mamaliit di umano ni Ben Tulfo sa kakayahan ng committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta, ang Blue Ribbon Committee, para mapanagot ang taong sangkot sa katiwalian ng nasabing proyekto, lalong-lalo na ang kontrobersyal na flood control project ng bansa. Sa isang pahayag, tila pinagdiinan pa ni Ben Tulfo na ang tangi lang daw ang magagawa ng Senate Blue Ribbon Committee ay mag-imbestiga lang daw ng mag-imbestiga at yung mga senador daw na naroon ay puro pasikat lang Hindi ka lang nanalo, ganyan ang perception mo sa buhay. Ganyan ang pananaw mo sa buhay ngayon. Hindi ka lang nanalo bilang senador, di ba? Baka ano ka lang, baka insecure ka lang, no? Dito po kay Senator Rodante Marcoleta. Aba, kung nagkataon pala mga kabayan na nanalo po itong si Ben Tulfo, no? Ay magiging tatlo na po ang Tulfo sa ating Senado. Nandyan na po si Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, at kung nanalo pa itong isang ito, si Ben Tulfo. Aba, mas lalong yayabang ang ating Senado mga kababayan. Paeta lang, puro forma lang at puro center of attraction ang gusto. Pero ang tangi raw na makakapanagot talaga sa mga sangkot dyan sa flood control project anomaly ay walang iba raw kundi ang Office of the Ombudsman. Kaya buwelta pa ng taong bayan sa mundo ng social media na bawat kagawaran at bawat departamento ng pamahalaan ay may kanya-kanya raw ang kapanig at hindi niya po daw dapat maaring questionin ang pagsasakatuparan ng katungkulan ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. So yan mga kababayan, speaking of Blue Ribbon Committee and Flood Control Project, no? Aba, ito breaking news mga kababayan, no? Ayan, no? Si Secretary Bunuan mga kababayan, tinanggap na po ni President Bongbong Marcos Jr. ang kanyang resignation, at inappoint naman bilang bagong DPWH Secretary si Vince Dizon mga kabayan. Di ba si Vince Dizon siya po ang sa ba siya? Ano rin ito, appointed din ito mga kababayan. Teka lang, basahin natin kung saan ba talaga. DOTR, yan mga kababayan. Di ba si DOTR bakit pinalit? Sabi po dito ng ating mga kabayan, pinalit po si Dizon dahil nakikita po ng ating mga kabayan na medyo maganda ang performance ni Secretary Dizon. Kaya yan, sabi nga po kanina ni Attorney Rowena Guanzon, matalino, may smart move, no? Itong ginawa ni PBBM sa pagpapalit kay Bunuan dito po, no, kay Dizon, sapagkat nakikita nga po ng taong bayan na medyo okay ang performance ni Secretary Dizon.
So bakit ganon mga kababayan? Kung maganda na ang performance doon sa kanyang departamento, no, dapat pinabayaan na lang para maging maganda talaga doon. Ano na lang, mag-appoint na lang ng bago sana. Ngayon, magiging bago na naman po ang baka magpapalit sila. Hindi natin masabi, di ba? Ako naman po. Sino naman po kaya magiging DOTR secretary ngayon, mga kababayan? Well, this is a good news dahil nag-resign na, no? Resigned na po si Secretary Bunuan ng DPWH. Sabi po dito ni Mark Anthony Lopez, yan mga kababayan, no? Sabi niya po, Malacanang is obviously now on damage control. Totoo. Totoo yan mga kababayan. Komento pat reaksyon ng taong bayan. At ayon sa kanila, yung mga kapatid niyang dalawang senador ang pasikat, pabida at grandstanding. Kaya sinabihan ni Senator Dante na bawal sa komite. Correct mga kababayan. Hindi naman si Senator Marcoleta ang pabida-bida dyan. Kayong mga tulpo ang pabida-bida, no? Kahit saan kayo ilagay, pabida talaga kayo eh. Niya ang ganon, Pen, huwag mong itulad si Senator Marcoleta sa mga kapatid mo na puro pabida lang. Pag dumami na ang views, tahimik na. Tulad na lang ng hearing ni Rafi Tulfo sa PCSO. Pagkatapos magbida, biglang tumahimik. Ay, ang mga magagaling nga naman. Akala sila lang ang may alam. Paano kasi? Talo sa pagka-senatorial, di sama ng loob ngayon. Akala sikat pa rin siya. Tapos comment siya sa vlog. Wala namang maraming views sa vlog niya. Di naman sikat. Inaangat niya ang sarili niya. Wala namang believe sa kanya. Di naman abogado. Comment siya. Akala niya mahusay. Dapat mag-aral muna siya sa pagka-abogado para alam niya ang batas. Magaling lang sa mga opinyon na mali naman. Natalo kasi sa pagtakbo ng pagka-senador. Kaya ano na lang ang pinagsasabi niya. Mga tao hindi nag-iisip kung ano na lang pinagsasabi. Akala ko matalino. Mangmang pala. Naiinggit si Ben Tulfo kasi di nakapasok sa senador. Tama lang kasi kung nagkakataon na nanalo, 3 na silang Tulfo sa senador. Ang mga asawa nila nakapasok sa party list. Mga anak nila, mga congressman na baka maging Tulfo community na ang gobyerno natin. Sumakay lang yang si Ben para sabihing bagay siya sa Senado. 2 butlog na Tulfo sa Senado. Di nga makaporma kay Marcoleta. End quote. Walang mangyayari sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pagkos ay grandstanding at paepal lang. Sabi ng isang bagkos ay grandstanding daw. Sino ba ang grandstanding dyan sa Senado mga kababayan? Noon pa man, nang nasa Kongreso pa si Senator Dante Marcoleta, no? Talagang grandstanding na po ang Tulfo sa Senado mga kababayan. Diba? Anong ginawa po nila? Ano po ang ginawa nila doon po sa eto si Rafi Tulfo, 'di ba? Anong ginawa sa PCSO? Sa investigasyon sa PCSO, 'di ba? Kinalimutan na lang. Bakit ganoon ang nangyari, 'di ba? Akala talaga natin may makukulong na kasi sabi niya may mananagot dito, 'di ba? May mananagot diyan po sa sa anomalya diyan sa misteryo ang tawag ko diyan dati, no? Misteryo sa loto. Ay, nako talaga. Tapos ngayon, nandyan lang si Senator Dante Marcoleta. Yung mga ginagawa ninyo, isisisi nyo sa kanya na grandstanding. Hindi. Kayo po ang grandstanding. Broadcaster, di ba, ilalaki yung palagi kahit na hating gabi, nakasalamin na kang mga gumagawa niya, puro paksikat yun. Puro pakiklab yung mga yan. Puro epal. Baka addictus. Ano kaya gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao dyan? Alam naman niya na yung mga committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka-major na committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. Kapag nagpasaring ka ng gano'n, dala mo na lahat. Totoo po. Pero kung sasabihin niya, yung nagpasikat, nag-epal, parang ko, hindi ako yun. Yung miyembro ng committee ko, yung kapatid niya Dami pong sumasawsaw ngayon sa plot. So yan mga kababayan, ito, pasadahan po muna natin itong post, Ito po mga kababayan, si Speaker Martin Romualdez, sabi po dito, ni Speaker Martin Romualdez,
We want to send a clear message. The Philippines should no longer be safe haven for dirty money. Ayan mga kabayan. Hindi na daw ang Pilipinas ay hindi na. Parang talamak, di ba? Sa mga dirty money, ibig sabihin dirty money laundering yan, di ba? Kasi pinagmamalaki nila na wala na silistahan yung Pilipinas dito po sa money laundering na ito mga kabayan. Pero ang gusto ko lang i-point out dito, oo nga, sige sabihin na po natin, wala na tayo dyan sa money laundering na yan, okay? Dyan sa mga dirty money na yan. Saan ba napupunta? Mas dirty pa yata, no? Yung mga ginagawa dito ng mga contractor kung contractor yan, di ba? Mas matindi pa yata sa dirty money ang ginagawa ninyo biruin nyo, billion ang nawawala. I mean, may mga ghost project, talagang yung iba, sabi nga ni Senator Marcoleta, ni President Bongbong Marcos Jr., walang ginawa. Ni Anino, walang ginawa sa Bulacan, di ba sabi ni President Bongbong Marcos Jr.? Anong ibig sabihin yan? Di ba malala pa to sa money laundering kasi harap-harapan yung kininanakaw, yung kaban ng bayan, di ba? Scam, no? Ang dami pong politiko na dati ng mga senador. Dati na po kayong mga senador, dati na po kayong mga congressman, no? Nung nakita nyo po na very popular yung flood control project at nag-iimbestiga na po si Senator Marcoleta, kanya-kanya po kayong bitaw ng ng kanya-kanya kayong bitawan ng pagsawsaw. Pwede po ba? Ipaubayan nyo na kay Marcoleta. Wala naman pong patutunguhan. Parang insecure talaga sila, no? Dito kaya inggit sila. Dito po kaya Senator Rodante Marcoleta. Ayun yung gustong ipa-point out dito ni Sir Badong Arateles, no? Na itong mga dating politiko, ngayon mga politiko ngayon, mga senador ngayon, parang insecure. Itong si Senator Ping Lacson, di ba? Tapos si Senator Kiko Pangilinan, parang insecure sila dito. Kaya Senator Rodante Marcoleta. Ito nga po, nag-post po si Senator Ping Lacson. Dito nagkomento po siya sa pagkakatalaga ni Secretary Vince Dizon dyan po sa DPWH. Sabi po dito ni Senator Lacson, okay, good choice, Lacson approve kay Dizon bilang bagong DPWH. Wow. Wow na lang tayo dito. Suportado ni Senator Panfilo Lacson, Ping Lacson ang pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways. Well, wag muna tayong magsaya, di ba? Let's say he is the very siya talagang akmang tao para dyan mga kabayan. Pero tingnan pa rin po natin kasi ibang usapan na po ito. Baka po doon sa DOTR ay walang masyadong napapag-usapang kwarta. Diba? I'm not saying na Secretary Vince Dizon ay ganon. Pero diba, sa nakikita po natin ngayon dito sa DPWH, talagang involved ang kwarta, ang kaban ng bayan, no? Trillion nga diba? So, wag muna tayong magpakasaya. Baka isang araw, malaman na lang natin na ayan na, di ba? Anyway, wag tayong maging advance masyado mga kababayan. Pero gusto ko lang i-share kasi, di ba, isipin mo si Senator Ping Lacson, medyo kay Marcoleta, medyo mainit kay Marcoleta. Tapos masaya siya na si Vince Dizon ang naging DPWH Secretary. So, ayan. Antayin na lang po natin kung anong mga posibleng mangyari mga kababayan. Expose dito, daldal doon sa media, pa-interview. Para saan po? Para saan yung ginagawa ninyo? Meron po bang mararating yung mga pinagagagawa ninyo? Na imbestiga? May nag-iimbestiga na po na senador. Para saan pa po yung ginagawa niyo?
Alam na naman natin to si Chua na ano lang eh, 'di ba? Ito po. Teka lang, gusto ko lang malaman yung sinabi ni Chua. Ito po sinabi ni Chua, oh. Oh. Dahil sumikat po to si Leandro Lebiste. Congressman sabi po ni Representative Chua, Congressman Leandro Lebiste did the right thing and I fully support him. I thank him for defending the honor of the House of Representatives. Honor daw po ng House of Representatives yung pinagtanggol. Tama po yun, no? Sa kaso niya. Pero hindi po maitatago kung honor po ng congressman o ng House of Representatives yung pinagtanggol ni Lebiste. Tama po yun. Kaya dapat gawin nyo rin po yan. Huwag nyo lang pong purihin. Ang hamon ko po, dito po sa mga congressman na pupuri kay Leandro, kasi marami po yan eh. Alam nyo naman yung mga sausawero at sausawera ang ating mga congressman at mga senador. O yan, sumusay na to si Chua. Ang point ko lang po, huwag lang nyo pong purihin yung kapwa nyo congressman. Kung maganda po yung ginawa niya, gayahin nyo. Paimbestigahan ninyo. Pwede po ba yun, Congressman Chua? Kaya po pinupuri ngayon si Leandro Lebiste. Kaya po nagganap yung pagtatangkang suhulan siya. Kaya naganap yan dahil iimbestigahan niya yung flood control project doon sa lugar nila. At natuklasan niya nga, 'di ba? Na yung mga binaon doon na metal sheet, kung ano man ang tawag doon. Imbis na 15 meters, ay 5 meters lang yata. Tinipid. Oh. Tinipid nila kasi nakabaon naman. Akala nila hindi mahalata, nasira. O ang specification po 15 meters yung nakabaon. Pero ang binaon lang 5 metro, 10 metro yung natipid. Dispalinhado. Kaya po hindi, napindot ko na. Dispalinhado. 'Di ba? Kaya na sira agad sa isang bagyo pa lang. Iimbestigahan niya 'yun. Kaya siya sinuhulan. Huwag niyo lang pumpurihin. Congressman Joel Chua, imbestigahan mo rin yung flood control project mo. Parang ang sama no? Kung mayroon man kung mayroon pong flood control project itong si Chua, talagang malamang sa malamang ay kinurap din. Biruin mo nga yung barangay hall, 'di ba? Pinagtiyagaan pa niya. Malaki kasi ang budget, biruin mo 19 million. Tapos sabi ni Mayor May, isang di pa lang yung lapad. Nako po. Paano pa kaya? Kung yan po ay flood control, napakahaba niyan mga kabayan. Ibig sabihin nito, tiba-tiba si Chua. Diba? Kung meron pong flood control, project dyan sa kanyang distrito. Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.